bait mo naman. Oo. Di po ba? Sobra naman talaga. Huwag ka nang kumandidato. Panigay mo na lang pera mo. Totoo. Kung totoong mabait ka, ba't ka ba kumakandidato? Di panigay mo na lang ang pera mo. Ang puhunan mo para ka manalo, salapi. Siguradong yung salaping yan ay unang-una hindi nila pinaghirapan. Hindi, pinaghirapan namin to kasi negosyante naman kami Di ba? Legal naman ang aming negosyo. O sige na nga. O sige. So ang bait-bait mo. O sa mga yung mga Pasigenyo. O yan ha, tandaan ninyo, kapag ang puhunan ng kandidato ay salapi, mag-isip-isip kayo. Hindi lang sa Pasig, sa lahat ng lugar sa Pilipinas, kapag po ang puhunan ng kandidato ay pera, tandaan nyo, yung perang yan, babawiin po't babawiin nila. Okay, kapag diyan ka nagsisimula, ang puhunan mo para ka manalo salapi, siguradong yung salaping yan ay unang-una hindi nila pinaghirapan. Hindi, pinaghirapan namin to kasi negosyante naman kami Di ba? Legal naman ang aming negosyo. O sige na nga. O sige. So ang bait-bait mo. Di ba? O kaya sasabihin, donasyon ito Sobrang bait mo ha. Oo. Tsaka, ang matindi niya, pag binawi nila, doble, triple ang bawi. Ang bait mo naman. Oo. Di po ba? Sobra naman talaga. Huwag ka nang kumandidato. Panigay mo na lang pera mo. Totoo. Kung totoong mabait ka, ba't ka ba kumakandidato? Di panigay mo na lang ang pera mo. May sagot kung sila dyan. Kung talaga mabait na sobrang ang bait mo. Ang sagot nila dyan, gusto ko mas marami pang matulungan. May sagot na sila dyan. Di gumawa ka ng foundation. Hindi ba? So, ito lang po Opo, sa mga taga-Pasig at sa lahat po ng lugar na inaabot ng ating broadcast, kapag po ang puhunan ng kumakandidato at nagsasabing gustong maglingkod sa inyo salapi, magduda na po kayo. Okay? Kasi yung salapin yan, babawiin po nila at babawiin yan. Alright? Ngayon, mga kapatid, sa mga... Eto na ho kami. Hanggang dyan na lang muna ako. Doon daw sa konsulta package, at saka yung mga binabanggit daw ng mga dagdag na mga benepisyo kapag hinanap po sila, ang hirap hanapin. Oo. So, magpakatotoo po tayo dito. Halimbawa na lang po, yung MRI. Okay, yung pong ilang mga eksaminasyon. Halimbawa, ano bang tawag doon sa lagi ka nahihilo? Vertigo. Yan po ay common din po sa mga nakatatanda. Yung outpatient niyan, yung dadaanan mong proseso pagka mahal-mahal, hindi kasama sa PhilHealth kasi nga po outpatient ka. Yun din pong blood test. Habang tumatanda ang tao, paiba ho ng paiba yung pangangailangan niya sa blood test. Kapag ikay dumaan na po sa mga espesyalista, hindi lang ito pangkaraniwan na complete blood count o kaya po yung mga sinasabi na fasting blood sugar, hindi lang po ganun kasimple. Mas komplikado na, mas mahal. May mga blood test, mga 30,000, baby girl. Alright? Yan po, hindi sakop din ng PhilHealth. Yung bang pangangailangan mo lagi and constant, hindi sakop ng PhilHealth. Yung hindi mo mahagilap ng mga benepisyo, yon ang sakop ng PhilHealth. Why naman ganon? Magpakatotoo po tayo dito. True FM. True FM. At dito tayo sa totoo. Meron pa din pong mga issue gaya po ng gamot. May mga gamot na pagka-mahal-mahal. Gamot po sa may breast cancer. Para ka makasurvive sa loob ng 3 linggo, iinom every 3 weeks. Magkano ang gamot? 130,000. Ang isang gamot, pag hindi mo yan na kompleto ng ilang buwan, daan-daan libo sa bawat buwan, mamamatay ka. Sorry kasi mahirap ka hindi mo kaya. Hindi rin po sakop mga kapatid. Basically po, ang mga gamot na mga mamahalan. Sabi, hindi, sakop na ng PhilHealth. Sa totoong buhay po, hindi. Sige, ang ganyan lang muna tayo dahil ang Lunes na Lunes. Sabi din po ni Professor Magno kanina, yung pong patronage politics. Di ba? Alam nyo na, yung utang na loob. Di ba? Yung mga
Oo, kaya kung hindi sa amin, di mo makukuha yung benepisyong yan. Ngayon po, halalan, di ba? O ito na lang, magpakatotoo tayo. Sa Pasig, giho dito, ilang araw ang NLEX kasi nga hindi na naningil ng dapat na bayaran po na toll fee dyan sa portion na yan. And then yung pag-aabono din po sa gastos at na mainam din po naman na dito nang himasok din po ang DOTR dahil po doon naobliga ang lahat na kumilos na mas mabilis. Po, at the end of the day, ngayon po yan ay madadaanan na, pero again, subject pa rin po yan for further na pag-aayos kasi meron pa hong mga nakaposte dyan na mga tukod, kumbaga. O sige, yan po, pinag-uusapan natin tulay, di ba? Yung tulay kanina, right? Yes. So, ito ho kasing tulay na ito habang kami tumutulay po sa ating mga kapanayon na si Gina Balasbas, no? Blasabas, diyan po sa Maasin, Southern Leyte, habang tinatawagan siya. Ito ho kasing tulay na ito, sabi nga ni Secretary kanina, babalikan ko lang, dapat po Japan, International Cooperation Agency, ito, funded bridge, JICA. Ang gagandahan po kasi sa mga ganito pong uri ng proyekto na foreign funded, number one girl, talaga nangingialam yung pong nagpopondo. So kung Japanese International Cooperation Agency po yung magpopondo dyan, kaya mahal yung tulay 1.4 something billion yung cost ng tulay ha. Oo, kasi mahal. Kasi po, una, ang pipili ng kontratista, yung Japanese government, Japanese contractor. Mga materialis po, made in Japan mostly, nagagamitin. Opo, yung standard and everything po, Japanese government. To see to it na yung kanila pong poponduhan na proyekto, bagamat ito po ibabayaran po sa maliit po lamang na interest, sigurado pong maganda ang kalidad. Okay, yan po ang kainaman po naman dyan. Pero mas mahal. Dito po ang ginawa, hindi na po JICA funded, locally funded. Yan po yan. And then, dahil nga po ito'y locally funded, GAA po ito, so ang paglalabas ng pondo, inot-inot. At ang nagpabidding ay DPWH. Ang contractor, ito po marami sa kanilang kontrata. So ngayon po, iniimbestigahan na yan. Meron daw pong gagawin po na report ng DPWH, hintayin natin. Bagamat may mga reports na nga din, kahapon po doon in the Senate na sinasabi, higit na pong 900 na mga defects ang nakita dyan. Opo, hintayin natin po yung sinasabi po na investigasyon na mangyayari diyan. Oo. Investigasyon. Oo. Hindi pa napapakinabangan po, may retrofitting na. Hindi daw ho dalawang retrofitting. Isang contract lang daw ho ito. Pero inaabot ng 2 taon. Parang napagawa ka ba ng bahay? Tapos wala pang... Napagawa ka ng bahay, hindi mo pa natitirhan, pinaayos mo na kasi may mga defect. Naku po, pagka ganun yun nangyari sa akin, reklamo ko yung gumawa. Kung hindi ka sa bahay. Kung hindi ka kumupit doon sa Ako? Baka kinupitan mo sarili mo. Bakit ko kukupitan ang sarili kong bahay? Pwede. Sarili kong bahay, kukupitan ko? Pwede mangyari yan. Oo. Kung ang nagbabayad doon sa pagpapagawa ng bahay mo, halimbawa, ay ikaw. Tatay mo. Ay, ikaw. Kung ikaw nagbabayad, o kaya tatay ko, tama, may punto. Oo, kasi meron akong isang nakausap na tycoon dati. Sige. Yun ang sabi niya. Ano sabi niya? Sabi niya, gugulat ako dito sa pamilyang ito. Atakin mo yung tatay niya, kinukupitan. Okay. Sige. Alas 9:31, mga kapatid. Abangan po muna ang ating pong mga very, very important reminders. Sa ating pagbabalik po, ang ating pagbabalik tanaw doon po sa ating nakapanayam and ang ating winner today para po sa ating What's on Your Mind. It's a very beautiful, interesting, na araw po naman ng Huwebes na ating pagniniig sa hipapawid sa programang... Nakalimutan mo na naman ang pangalan ko. Of course not, ganda mong yan. Okay, thank you naman kung gano'n. Dito po sa programang Ted Very Final. telegenic. Ay, thank you so much naman kung gano'n. Telegenic para sa personal, hindi ba ganda? Ayun, very telegenic lang. Malakas po ang kanyang sex appeal. Saan? This is Saan banda?